So, hey guys, today, ito na yung next part natin para sa gagawin nating cupcakes for Ayumi. So, nag-add ako actually ng cupcakes. So, nag-additional bake ako earlier, no? So, instead of 50, I'm making 60 cupcakes for Ayumi. Then, yung ibang extras para dito sa bahay. So, ito, fresh from the oven siya, no? So, just a few minutes ago, nilabas sa oven yung cupcake na to. So, this is extra, no? Hindi siya yung fully na 3 ounce kasi ito na yung natira talaga dun sa baba ng bowl. I-try muna natin. Ito yung tinatawag nating quality control. So, yung first is dapat amuyin mo. Aroma, mabango naman. Sarap. Masarap yung cupcake. So it's fresh, malambot, moist. Yun talaga yung ano ng cupcakes natin. So try nyo gawin yung recipe na to. Hindi nyo pagsisisihan. Yun ang masasabi ko. Masarap yung cupcakes. So sa next natin na gagawin, papakita ko sa inyo yung gagamitin nating mga items or ingredients or products para sa next natin na gagawin. So this one, kung makikita nyo, nag-iba na ako ng apron. Yung ginamit ko kasi kahapon, that was Piotracos. Kaso parang kahapon kasi dapat ito na yung gagamitin ko. Kaso medyo mainit kasi. Ito, lalo na to kasi para siyang tawag dito, canvas to. Parang canvas kasi yung material ng apron na to. And ayoko naman na yung apron na gagamitin, no, from Piotraco is masira siya agad kasi maganda naman yung quality ng apron na yun. So ayoko lang talaga siya masira. So eto, mas heavy duty yung apron na to. Kasi usually pag naglagay ng frosting or whipping creams, dumidikit talaga. So mahirap siya tanggalin sa damit or sa apron. So eto, mas madali siya tanggalin dito. So anyway, papakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin. So nakikita niyo ba yung mga box na to? So mga box na to, ito yung mga naglalaman ng mga gagamitin natin, no? So yung gagamitin nating frosting, obviously, we have our buttercream whippet. Okay, so buttercream whippet and our classic whippet. So both are from Bakersfield, Philippines. So salamat Bakersfield para sa mga items na to. So ang gagamitin ko is kasi pag ako gumagamit ng whippet, no, less water yung ginagamit ko kasi gusto ko stable yung frosting natin. So usually I start with 24%, no. So pwede yung babaan 18, 20 or 18 or 20. Pwede 15% kung gusto niyo sobrang ano talaga. Kung gusto niyo sobrang matibay and malayo yung ibabiyahe. So I think dito 20% would work na dito. So I'm piping siguro mga 60 cupcakes. Pero uubusin ko gamitin yung dalawa kasi mas mabuti na yung mga extras kaysa magkulang yung frosting natin. And I think meron ako 60 and 60 and may 24 pa na cupcakes. So, around 84 cupcakes yung lalagyan ko ng frosting. So, gagamitin ko tong dalawa kasi kung gusto mo yung hindi masyadong dilaw yung frosting mo, you can mix classic whippet with the buttercream whippet. Yan.
So, ang flavoring natin, no, still ang gagamitin ko, pinaka-favorite ko, no, yung French vanilla flavorate ng Bakersfield, Philippines. Ayan. So, sa fudge it, iba-iba yung gagamitin ko, no. So, tatanggalin ko na yung idea ko na mag-rosette, no. So, I'm making yung magagandang cupcakes, but I'm using three types of fudge para sa chocolate natin, chocolate cupcakes. So, itong tatlong to, ay, saan ba yung isa? Wait lang. So, we are using Yema Fudge It, no? Yema Fudge It. Then, yung Caramel Fudge It natin. Yun yung mga gagamitin natin. Tapos, yung isa pa, kunin ko muna sa box. So, eto, chocolate fudge it. So, sa gagawin natin, tatlong fudge it gagamitin natin sa 60 cupcakes. So, yung 20 lalagyan natin ng caramel, yung 20 lalagyan natin ng yema, and yung 20 lalagyan natin ng chocolate fudge it. Yan, para may variation, no? So, kung ayaw ng bata ng chocolate, pwede siya mag-yema or mag-caramel. Yun, so, let's start. So, ang gagawin ko, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ako na mag-mix ng whipped, no, sa bowl. Kasi, marami ng tutorial, and I've also posted tutorials na videos ko kung paano mag-mix ng whipped. So, ipapakita ko na lang sa inyo later on pag nag-pipe at pag naglagay tayo ng ating mga fudge. Yun. So, eto na guys, yung ating classic and buttercream na whipped. So, naano na natin na pre-whip. So, medyo homogeneous na yung dalawa, and makikita nyo light yellow na siya. So, maglalagay tayo ng French vanilla flavorade. Ayan, so siguro mga 4 teaspoons yan yung binuhos ko. So, around 20 seconds. And this time, maglalagay tayo ng ice cold water. So, makikita nyo, may mga buo-buong ice akong ilalagay dyan. So, imimix natin sa low. So, yung water pala na nilagay ko is around 250. So, parang 25% yung nilagay ko na water. Alright. Dahan-dahan lang yung pag-mix natin, no? Oops. Ayun na nga, natapon na nga yung water. So, dapat dahan-dahan lang siya. Binuhos ko kasi lahat. So, pwede nyo naman unti-untiin yung paglagay ng water. Pwede din ibuhos nyo lahat. Pero siguro mas okay yung unti-unti. Para hindi siya kumalat. If ever. Ayan. So, stop muna natin. Remove natin yung mga nakadikit sa whisk. I-scrape natin yung sides. Para maging homogeneous yung mixture natin, no? Para walang buo-buo. Alright? Okay, start ulit sa low. Stop ulit. And I'll try to remove the whippet sa yung dumidikit sa ating whisk. Okay?
Tsaka try to scrape yung sa baba. O sa lower part. Okay. So, always stop and scrape. Okay. Pwede nyo din ibaba, no? Para ma-scrape nyo mismo yung baba. Ayan. Scraping, scraping. Hanggang sa tanggal natin. So, importante dito, guys. Ito kasi whipped buttercream, pag start, sobrang dilaw siya, no? So, malalaman mo pag merong unmixed na paste dyan, pag may sobrang dilaw pa na ano. Like, pag scrape mo sa baba, may sobrang dilaw pa na paste na makikita. So, it means hindi mo pa siya na fully mix yung paste mo. So, sa white naman, yung sa classic, it starts sa ano, sa parang tawag doon, translucent na white, no? Malalaman mo pag okay na yung pag-mix mo pag medyo ano na siya. Medyo nag-solid white na yung color niya. So, pag scrape mo dyan sa baba, pag meron pa parang translucent na paste, so it means hindi mo pa siya nakahalo ng maayos. So, yan yung reason kung bakit yung ibang baker nagrereklamo merong pait na ano, merong aftertaste. Kasi hindi nyo nahalo ng mabuti or hindi nyo na-scrape. Dapat kasi, ini-scrape nyo. So, follow nyo lang yung instructions. Magiging maayos yung whippet nyo. Ayan. We're starting to increase the speed, no? Para ma-incorporate yung water. Paunti-unti lang kasi pag bigla-bigla baka matapon yung ano, yung liquid natin o yung water. So, magkakalat tayo sa working area. So, ayan. Trying to increase the speed, no? Ayan. So, ayan, nag-cut na tayo ng vid para makita nyo na medyo continuous na siya. Then, unti-unti nating i-increase yung speed para mag-volume na yung ating whipping cream. Ayan. So, ipapakita ko later on yung kanyang itsura pagtapos na siya. Alright? So, ayan yung itsura niya ngayon. Stop muna natin and mag-scrape tayo sa baba. Kasi for sure, meron yan dyan sa baba na hindi pa na-incorporate ng maayos. Okay? So, stop and scrape yung technique para well incorporated yung whipping cream natin. Alright? Ang bango-bango ng ating ano, ng ating whipped frosting. So, it is combination of classic and whipped buttercream. So, ayan. Scrape na natin. Akyat natin ulit. And mix. Continue mixing. So, for 6 minutes kasi yung mixing niyan. So, dapat may timer kayo. Babalik ako later on. Pakita ko yung itsura pag tapos na siya or patapos na siya mag-mix. So, mag-i-increase tayo ng speed, no? Para lalong mapavolume yung whipping cream natin.
So by the way, no, correction lang kasi kanina parang na-realize ko mali yung sinabi ko kanina, no. So yung ano pala, yung percentage ng water na ginamit ko dito ngayon is 22.5%. Okay? So that's 225 grams na cold water para sa 1,000 grams na whippet. So since 2 kilo ito, so 2 kilograms na whippet yung ginamit natin, inilagay natin is 450 grams na water. Okay? Sana malinaw kasi parang mali yung sinabi ko kanina. At least 'di ba na-correct ko? Yun, continue tayo sa mixing. Ayan, so almost done na siya, no? Ayan na. So by the way, yung stand mixer ko pala is 6 quarts. So mukha siyang maliit sa video kasi naka-zoom out siya na into 0.5. Pero malaki ito siya. Ito yung kamay ko. Ayan. So I think it's done. Tingnan natin, no. Ayan. Stable na siya. Hindi na siya madaling mahulog, no. Ayun. So, ilagay natin sa piping bag and we'll start piping our whipping cream. So, maglalagay na tayo ng whipping cream sa ating cupcakes. So, guys, ito na yung ating na-prepare, no, na items. So, nag-prepare na tayo in advance para dire-diretso yung ating paggawa or production natin. So, we've prepped around 4 na piping bag. So, actually, pang 5. Nakalagay na siya sa ating start tip or ano ba to? 1M na tip. 1M na tip. And we also have our fudge it, no? We have our yema. Ito pala yung yema. Yung yema na fudge it yema natin, fudge it caramel, and our fudge it chocolate. So lahat to from Baker's Philippines. So set aside na natin kasi mag-start tayo ng pipe ng ating frosting para sa ating cupcakes. Alright. So, ayan, mag-start na tayo ng pipe ng ating frosting, no? So, mag-trial muna ako and let's see kung maganda yung kalalabasan. Then, yun yung gagamitin nating design. I think parang okay siya. So, maglalagay tayo ng filling sa gitna. Right? Nakikita nyo ba? So, kung makikita nyo, medyo firm yung ating whipped frosting kasi mas less yung water natin. Flip it over. At yeah.
Umabot pa. Ayun. So, maglalagay tayo ng ating tawag nito, frosting. So, yung first 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 20. Ayan. So, yung mga 8 na yan, lalagyan natin ng filling. Okay? So, sana hindi ako magkalat, no? Anyway, so maglalagay tayo ng filling. Yun. Yan yung first 8 natin. So, yung first natin is yema. Yung second natin is caramel. Lalagay tayo ng caramel. Yan. Then yung last natin is chocolate. So, spin natin. Lagay tayo ng chocolate. Yan. So, yan yung ating fudge sheet. So, I think maglalagay pa ako ng papakita ko sa inyo later on yung paano tayo magdadagdag ng decorations dito.